So kuno ta sa tuang kini niyang prelisyon datong unang gubarog ang apir motibo si Brad So Fernandez. Usas mga sugo sa Dios nga atong timanan o tumanon nga niyon nga itong Ginoo ko na higugma mo kanako tumana nga sugo na sa Juan 15:13 o kanon na gibalik-balik na ni Kristo pag higugma pamatud-an sa pagtuman siya mga sugo. Ano itong tima nga doon ay mga linilog nga larawan, kinulit nga larawan o ribulto nga itudlo igamit sa Iglesia Katolika. O nga akong pribahon nga kini nasulat sa Biblia o gisugo sa Biblia. Una ako sa isgutan nga doon ay sugo sa Ginoo nga nagdili sa paghimo mga linilog nga larawan. Ginili pag-alagad o pagsimba. Na Exodus 23 nga to sa 5 dayon ng Dios, dili ka magbaton og laing Dios gawas kanako. Di ka magbuhat og mga linilog nga larawan o dili ka magsimba kanila ni magalagad kanila. Kaya ako Diyos nga bubuhan nga nagaduo sa akong kaligudot o pagsilot bisan sa primero hangtod si katulog ka kaliwatan. So klaro kayo nga Ginoo dunay gidili ang paghimos sa mga linilog nga larawan. Kung sa nagmatanga sa larawan, it is preceded by the heading, dili ka magbaton og laing Diyos. Sa ito pakundonan na yung mga Diyos nga dili tinuod kabuhatag larawan, niya simbahon ingon nga Diyos gidili na. Wala itong mabasa nga diya sa 2 Sari 23:5 doon ay isimba nga mga Diyos sa kawanangan sama sa mga planetas, adlaw, buwan o ganagidili sa Ginoo. O doon na sa mga lalaking babae nga giila nga Diyos sumala sa Deuteronomio 4:16 nasa sa 2 Sari 23:13 mga Diyos gipakingganlan na Astaroth babae nga Diyos, doon ay Simos, Milcom o kuban doon ay Diana babae, doon ay Belphegor lalaki, doon ay Diyos sa mga tao sa Gresya kung Griko o kini gidili sa Diyos supak niya. Leviticus 26:1 dulongtanan sa Diyos ang paghimo nining mga Diyos sa may Diyos. Sa hala sa 1 Corinto 8:4 Diyos nagrepresentar sa butang nga dili tinuod sa maghimo taglarawan ni Baal, Belphegor, Diana, Diyos na. Kalwa may tinuod nga Diyos nga kining Baal o Belphegor o Diyos nga babae, Astaroth o Diana. So Diyos na. Nga atong pagbuhat niya na, nga atong pagyupo niya na, atong pag-alaga niya na, sala na tungod kay gidili na sa Diyos. Pero sa kabutang atong masayran, diya sa Jeremias 32:35 ningon Ginoo, ayaw buhata katong akong gidili, apan buhata katong akong gisugo. Wala doon ay mga larawan nga gisugo sa Diyos, sinalsal ug linilog. Ningon ng Diyos kang Moises, magpabuhat kag larawan nga sinalsal sa dagway sa kirubin, hindi mo bulawan. Unya ibutang na mo si kakilid sa akong altar, kaya na ako diha. And then it is added also sa 1 Chronicles 3:6, the Lord God said that I will put my presence in these images of cherubim. Doon sa larawan sa dagway sa tao. Kaya sumala sa 2 Sari 23:16-19, si Hari Usa authorized by God to destroy, to pulverize all the images of goddesses and false gods. Idugmok, ipangguba ni sa mga hari ang tanang mga linilog larawan nga gidili sa Diyos. Pero pag-abot niya sa siyudad, nakakita siya sa dakong monumento. Natana siya kinsa man ang monumento. O mga tao sa siyudad dito pag mahal hari, monumento na sa tao nga balaan. A monument of man from Judea. And then God said, ayaw na siyang kilabti. Sagdi na siyang ingon niya na ayaw na kilabti. O niya sa templo sa Diyos nga tumabasa sa Ezekiel 41, versikulo 18-22. Nga sa templo sa Diyos, doon na ipaluna nga mga larawan. Larawan, skirubin, katong ipahimo sa Diyos ni Moises. Yan, doon na mga pultahan o mga bumbong nga gikulit ang larawan sa skirubin. O diha sa dagway sa tao. Meaning dagway sa tao as reference na aforementioned by me, katong monumento sa tao nga balaan. Ayaw na kilabti, mga nilabot. Isa na mga timaan siyang lubnganan, ayaw kaw-kaw, ayaw kilabti. Leave them as they are. So, doon na mga larawan nga gipahimo ang Diyos. So, dili absoluto nga gidili sa Diyos paghimo ang tanang larawan. Kaya ang Diyos di man masayo.
nagpahimo siya. Kadtong mga Diyos, Baal, Belfior, Diana, ibutang nato sa altar, iposisyon nato, taga nato pagtamod ug pagtahod. That is contradiction or contravening the laws of God, because God say destroy them. I am not pleased with them. Wa ko mahimot nila. Imuka na. Kining mga larawan nga gipahimo sa Dios. Doon na batay mabasa nga hatagan sa nato og dakong pagtamod ug pagtahod. The answer is yes. Kay sa templo sa Dios, doon ay altar, doon ay tabernacle, doon ay tabernakulo. Ya, doon ay hari nga ni pasipala. He is a king, he has the right to govern the country or his kingdom, but he crept into the temple. Sulod siya sa templo, naghalat siya insenso nga alang lang sa mga pare o alang lang sa paghalat ngadto sa templo sa Dios. O gisilutan sa Dios diya siya sa tapot sa iyang agtang sanla o kini nagkahulugan nga give due respect, honor, or homage to my tabernacle. Ya sa 1 Samuel 6:19 gilabtan sa itong tabernakulong kahon na doon may gisuod nga balaan niya itong maong kahon. Ya sa masig kakilid ang larawan sa kirubin, duha ka kirubin. Nasa panahon nga Ginoo magpahimog usa ka instance nga doon ay kirubin nga unong kabuok nga daghan sa kayong pako. We do not mention that. We are only mentioning the tabernacle. Kaya sa Exodus Olohan 15 tudling 5 ngadto 8 10 ngadto 11 ang tabernacle kahon nga masig kakilid doon ay duha ka kirubin nga bulawan. Yeah, ang figure of position was really mentioned by God on the tabernacle. Doon ay pagkadagkong murag singsing sa lubanan sa yayungan sa mga tao kay mahimo sang prosesyon nila. O ya, gikawat ka to sa taga Betsemes. Doon ay mga pagbugal-bugal sa balang tabernakulo. 50,000 more or less people died. I believe that was an epidemic. Imagine, 50,000 ka tao. Ang rason ng Diyos, kailang ipasipalahan ang the Holy Tabernacle of God. Ang balang tabernakulo. Mura man nagkahon. Ya, taliwaan ini, mga nagisudlan sa balang butang sa Diyos. Na nagkahulugan mato pa niya, this is my presence there in the tabernacle. Na nasa Exodus, Uluhan 15, tudling 5 nga 8, ya 10 nga 11. O gikawat sa mga Filistinos, gibugal-bugal lang gihapon. Ang nahitabo kay isuod nila silang templo ni Dagon. Gitubad lang tong tabernacle, itong kahon nga doon ay larawas kirubin. Pagkato pala pagkabuntag, nahagba buhog sa altar nila, si Dagon. Ila itong higtan pag-ayog dagkong bagong mapisi, ya, gigakot sa dagkong mga na to pundasyon. Pagka sunod buntag, pagkato nila, nangabukto ang bisi, nahagba ang larawan ni Dagon, nadugmog pag yun. Just to prove that it would not be desecrated, the Holy Tabernacle. That something false God will be placed beside it. So makita na to nga there is such demand of God that it should be respected. Kahuron tabernacle. Doon na ba isugo ang Ginoo nga very specific order positive command na sa Leviticus 19:30. Ngayon ang Diyos, reverence my tabernacle. Reverence. Kung mo basahon sa dictionary sa New College Standard Dictionary, page 1000, page 1000. Ang pong reverence, daghan o kahulugan. Naay kahulugan nga honor, homage, veneration, worship, or even adoration. So, in other words, that word reverence could be the meaning of reveneration. Pagpasidmog could be meant pagtahod, could be meant worship. Sama sa saludo, salute. Dahil sundahong nga ipareport nga to sa kingdom, na naglaray man, pag-abot niya sa tubangan sari, he made a salute, which is the full reverence and subjection to the king as the highest kind of salute. Then to his general, another salute, which is somewhat, he is obeying all the orders in the battlefield. And the last man is his captain. Another salute. Tanaw ni mo to gini ka saludo, pero lain-lain o kahulugan. Ang saludo nga to sari mo ipaghatag og timos nga obediensya kung pagsugot
pagtahod sa hari o pagtahod agig panalipod sa kingarihan. Yang saludo na ito general, pagpailas, pagtahod, siyang pagkalabaw sa nang kasulaluhan. Saludo sa yang kapitan, pagtahod sa yang immediate superior. So, lain-lain ang kahulugan. Pero, pariharat makita saludo. Mayroon sa kasundaong nihabot, gikas pangubatan. Tulog ka babae di as airport, o sa tiguwang ng babae, o sa batanon babae sama sa sundao, o sa bata ng babae. Ihadkan sa sundao ang tulog ka babae. Katong tiguwang, yang inahan, gihagkan niya sa api. Katong kabatan ang babae, ang asawa, gihagkan niya po niya sa api. Katong bata, gihagkan niya po niya sa api. Tulo ka tao, yang gihagkan, pero dili parehang ang pagbati. Ay kung nga parehang paggakus o sa ka inahan, nga iparihan niya sa gakus, siya ang asawa. Lagbit siya maliwon sa mga binisya pangsulti. So, lain ang pagbati, pareha itong nakita. There is such a worship that will be given to God. Last 2 minutes. In the highest order, nasa Salmos 26:4, ihatag na ito ang labing taas, that is superlative. Sa balaan, ihatag na ito ang veneration. Ang sa balaan tabernakulo kung kerubim, ihatag na ito pagsimba o pagtahod, itawag nila na ito homage. I think everybody who studies elementary, there is such degrees of adjectival degrees. Na ay positive, great, comparative greater, and the superlative greatest. So, na ipagsimpa na ito ngayano para sa aging pagtahod sa larawan. Ito na ipagtahod o pagsimba sa mga santos, naman na sa Daniel 2:46. O doon na ipagsimba ng labing taas ngaya sa Diyos. So, we cannot deny that because that is stipulated in the scripture. And in our study of grammar, there are degrees, adjectival degrees, positive, comparative, and the superlative. Superlative is for God, and the comparative to the saints, and the positive as respect or homage to the holy thing, as God said, ang balaan nga butang ayaw magamit sa balaan nga bagay. Mao kadto nga akong unang pahayag, 15 minutos sa pagpamatuod, nga dunay larawan nga gipahimo sa Dios o binilo o gibansay gigamit sa Iglesia Katolika sa husto subay sa paagi sa Biblia o sa paagi sa panudlo sa simbahan. Anam na ko ang tanan. In time nga na pabarog na ni Bansok ang iya lang isabutan ang pagpanudlo sa Roman Catholic Church nga pamatud-an nga ang larawan kung ribulto nga sakto sumala sa Biblia o referensya. Nga ato nang ihatag ang time, oras, ato ang negatibo. Nga doon na siya 7 minutes, question, nga human sa pagpabarog sa afirmatibo. Nga, pag kinakasan kong 7 minutes, Brad, sa pag-question mo, kay ato i-start ang time. Na lang ko, okay na. Yes. That's okay. Start. Time start. Okay. Unang pangutaon na Brusok. Salamat Mr. Moderator. Sa diha may mong gikutlo kining Exodus 20, bersikulo 4 nga nagingon nga thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth, sa English nga version. Sa imong pagkutlo niya na ang gibawal ba diha paghimo specific or general? Unang pangutana. Sa akong tawag, that would be general and specific. It would be specific when we mention names of who are those in the sky. Adlaw bituon. Ya ilaw siyuta, mga bato, o kwan ba, mga wati. Ya ibabaw siyuta, tao. O mga Diyos nga lalaki, babae. That is now coming to specific. Pero, God does not contradict Himself. Could we say that God is erroneous when He says, pagbuhat og larawang nililok nakasa ang Ginoo niya to kay matud pa any graven image wa sa kay Ginoo di man kasa sa Deuteronomio 32:4 mo nang tubag sumutan. Okay. Sa mga gitawag na kaning early church, does the early church kaning teach and practice kaning early church gani nato sumala sa Biblia ang mga apostol, does the early church practice and teach kaning gitawag nato pagawi o panudlo about sa ribulto sa Romano Katoliko karong panahon na?
atong tubag managamutan na rin. Yes, sir. So, sorry hakin, kalito na ko. Kaya ko, marabot, tundaw na yung putana. Ang early church, nagsugod sa mga apostoles. Doon ay panultihon in comparison with the Old and New Testament. Unsa gani mga balaod sa ang tugon, nga waus ba sa bag-on padayon. Doon dapat tayo mabasa nga, kadtong gisugo sa Ginoo sa ang tugon na agya po sa bagong tugon. Yes, nasa Hebreo 9:4. Ngayon sa Pablo may tungod sa tabernakulo. Ganun ay larawan sa kirubin. O doon ay kahon sa balang kasabutan. Nagisudlan sa sungkot yaron gamit ni Moises. Duha ka papan nga bato o katong salin sa nahulot nga mana. Nagalugan sa kagahuman naguban sa katawan sa Diyos. Tamdanan na po kasugo nga tumanon gyapon. Uy kato ang salin sa mana nagalugan o daily provision of God. He provided daily for 40 years. Kaya dito sa sito may makaon, may matanong. So, ang akong premise nga, kung unsay gitudlo sa ang tugon, why balaod nga nag-usap na sa bagong tugon, maparayon. Kung mag-isgot ang early church, nailibro na ko sa Holy Handbook of the Bible, page 488. Nailitrato. The cup, katong kalis. Matod pa din this chalice was used by Christ in the Last Supper. Only it is also covered, but the inner one was the chalice used by Christ. And the external, so many images, narawan kinulit ni Kristo ug sa 12 apostoles. Yeah, matod pa ni Hali, it is somewhat surface the research that it came from the time of the apostles, kini maong kalis. Was sa tubag sa mga utana? Yes, bisan sa mga panahon sa apostoles, sumala sa mga pahayag, page 488 of Holy Handbook of the Bible, kamit kaya po ng mga linilok larawan. Because this is graven. Linilok man, katong ibabaw sa external scalis. Natubag ang pangutana. Okay. Salamat. Kaning giikutlo ni mo busok na 2 Kings 23:16. Naghisgot ba kini og larawan o revolto o mga bukog sa tao sa Dios? Ang 2 Hari 23, 16 nga 19, anything that really represents the dead person, a holy one, that could be a visible sign. So, nagisgot ka na sa lubnganan, but just the same. Ngayon, hari, ayaw naghilap tiyang yung lubnganan. Mga tingamaan siyang lubog. Nakita na mo, malgari. Monumento sa tao nga pala. Munya, tukma niya na ito sa Ezekiel 41. 18:22. Nasunod sa templo sa Diyos, doon ay larawan sa kirubin, o doon na siya larawan sa dagway sa tao. Di ko matuo ng larawan sa bangis o giwan-on nga tao, ibutang dito sa templo, because that is contradictory of the holiness of the place and the object to be placed there. Muna ang tubag sa mga. Okay, Brasok, kaning gitawag na to mga cherubims nga gipahimo sa Dios. Doon na ba tayo mabasa sa Biblia o explicit or implicit nga masabot na to nga kaning cherubims nga gipahimo sa Dios, iya ba ning gipayukbuan o giapaalagaran sa unsang sitas? Ang tubag, that is the holy tabernacle with the cherubims. No? Yeah, ang tubag sa putana na sa Josue city size. Yan ang teksto ha, si Josue, nga tao nga may nampuon sa Diyos, agi pagtahod, tubag sa tabernacle, nga doon ay kirubin. Iyang gikuha niyang sinina, o mitirapa siya. He feel on his, iyang agtang dapat sa yuta, iyang tiyan, tiil, usa ka matang sa pagsimba. Nga nung matang na sa pagsimba, kaya nasa Lucas 22:41, nga si Kristo dito sa tanaman sa Gitsemani, nga miyampo siya nga mahan, may tirapa siya, may hapa. Sa Salmos 95:6, ang akto sa pagluhod o pag tirapa, usa ka akto sa pagsimba. So di mo nung imbutan na tubag. Is there any text in the Bible that that cherubim or that holy tabernacle was respected, acting, the person acts or acting as worship? The answer is yes. Parang na kayo last 2 minutes pa na sa question ni mo. Ray, 2 minutes, last 2 minutes sa question. Okay, Brasok, kaning sa gi-mention ni mga bag-ong si Josue City Size, si Josue ni mihapa o gi-ubos gyud ang yang naong isip ingon matang sa pagsimba. Akong pangutana, ang cherubim ba may gihap-an ni Josue o ang Dios? The tabernacle is component. You cannot see, you single out the kahon or the box, and that is the tabernacle. No.
the tabernacle has components. The body holy box being placed, the cherubims, 2 cherubim na nag-atbang, and the contents, which are the following: the rod of Moses, the 2 tablets of the commandments of God, and the leftover of the manna. O sumala sa Exodus 25, 5-8, mayon ng Diyos ang akong presensya na ariha. So your question is, sa iya bang pagluhod o pagkapa ni Josue, kinsa may iyang gihapan, ang kahon ba, ang cherubim ba? As I said, it is a component, but that components aside from the presence of God are nothing, meaning there was also the presence of God, but it was not mentioned there that he was speaking with God. But the truth of the matter, that was kind of respect for the Holy Tabernacle. And although it was not mentioned that he prayed to God inside, it can be found in other texts. Nasa 2 Hari 19, nga si Hari Ezekias, nagatubang sa tabernakulo siya pagampo, pero dito siya makiksulti sa Diyos. Siya gipangayo, huwag natuman yun, pinakadaog siya sa guba, sa kamhanang kaaway. Nga Siryanhon, nga 185,000 nga misulong kaniya. Silang tanan ipatay ra sa kasundalo. That answer your question. In time na 7 minutes. Nahinang time sa tuang kiniyang negatibo, start sa diya sa iyang mabarog nga 15 minutes sa tuang first round. Okay na kasi mo time, Brad? Yeah, time start. May gabi sa tanan o sa mga nananaw ni ining live nga friendly discussion with Bruso Fernandez. Salamat usab bisan pa sa matagusa nga naa diri sa suod sa stasyon, moderator og timer og si higala na to si Jong dumalo usab diha sa computer. Una sa tanan ato giningisgutan nga importante nga masayran sa tibuok katawhan nga kaning tema nga kini nga pagawi og kining panudlo mahitungod sa ribulto sa Roman Catholic Church nga mao ni nga ato ang iligar nga dili kini sumala sa Biblia. Nga dili kini sisugo sa Dios sa mga tao nga mga Kristohanon sa atong panahon. O ang atong mga presentation nga atong nadungog sa mura siya og tinuod paminawan until ang negative side mo nigar niini nga mga pamatuod. So akong trabaho karon mga pagnigar o pagpamatuod una sa tanan nganong kita mo nigar niini nga panudlo o pagawi mahitungod sa ribulto. Una sa tanan ang Biblia gikutlo diri sa Exodus chapter 20 verse 4 and 5 nga klaro tin-aw kaayo nga pamahayag nga mismo ang tudlo sa Dios mao'y nagsulat niini nga mga sugo nga ningon nga dili gyud magbaton og laing Dios sa verse number 3. Unya ingon sad sa verse number 4 nga dili maghimo og mga linilok nga larawan sa bisan unsa. Muna akong pangutana ganina, general ba o specific? Bisan unsa, tanan general mga kaigsunan ni Gala. Unya ingon diri nga number 5, thou shalt not bow down thyself to them nor serve them. This is word for word nga mabasa nato nga dili magbaton og linilok nga larawan, dili yugbuan o dili alagaran. Mao nang atong mabasa diri sa sitas nga akong gibasa karon o gikutlo sa ato nga landong nga kaatbang. So atong timan-an una sa tanan nga dili gibawal sa Dios kaning gitawag og imahe. Wala nagbawal ang Dios bisan ako doon ako'y imahe. Bisan sa ato ang mga pamilya doon natay imahe. Nga naman wala na gibawal sa Dios ang imahe. Apan ang gibawal sa Dios ang paghimo og linilok nga larawan, dayon yukbuan og alagaran. Mao na nang gitawag natong idolatry nga hinuon natong Dios or himuon nato ang kaning mga practices instead dito sa Dios diri na hinuon sa linilok nga larawan. Right. Sumpay ang sugo dili nato bulagon. That's why daghang masayop dinhi nga bulagon nga nakasala ang Dios kay nagpahimo man sila siya unya wa man diay nagpahimo dili na tinuod. Ang Dios wala mingon nga bawal ang tanang larawan kundi bawal ang linilok nga larawan, yukbuan og alagaran. Mao na giingon sa Biblia mga kaigsunan. Karon ang pangutana, ang Roman Catholic Church nga pagawi do naman siya linilok. Ikaduha, do na kanibang linilok giyukbuan ba ni? Giyukbuan. Nya kanibang linilok gialagaran ba? Gidagkutan, giprosesyon, gialagaran ba? Ginatibukan? Yes, gialagaran. So, ibig sabihin, no?
ingon diri ang Biblia sa mabasa nato og sa atong makita nga ginahimo atong makakonclude ta nga gisupak word for word ang Biblia. Right. Unya atong tan-awon kay of course dili man ta mo conclude until basin di ay dunay mga explanation nga nindot o sakto sumala sa Biblia. So atong tan-awon ang mga presentation labi na sa mga gitawag og mga argumento niini nganong nakaingon ato nga landong tinahod nga kaatbang nga sakto ni siya nga panudlo og pagawi. So ato kining tagsa-tagsaon. Una sa tanan ang 2 Kings ikaduhang hari 23 16 to 18 ang Biblia klaro nga atong mabasa nga kini naghisgot sa bukog sa hari atong tanawon man of God or tao sa Dios. Ingon sa 16 akong basahon ang in English. Ingon ang 16 mga higala, and as Josiah turned himself he spied the sepulchres mga lubnganan that were there in the mount and sent and took the bones out of the sepulchres. So mga lubnganon to sila, gipanguha, gipangsunod ang mga bukog dito. O kunya ningon siya, unsa man ning akong nakita, what title is that I see? And the men of the city told him, it is the sepulchre. It is a pantheon o lubnganan of the man of God which came from Judah. Kunya ningon si Josiah, let him alone. Let no man move his bones. Dili ni siya larawan ni gala. Klaro ang Biblia ningon siya, so they let his bones alone with the bones of the prophet that came out of Samaria. This context does not say about larawan linilok nga larawan. So dali nato nang i-falsify. Ingon diri nga naay sugo sa Dios. Tinuod dunay mga sugo sa Dios sa Old Testament. Unya kaduha, nagsugo ang Dios, explicit nga gisugo sa Dios. Nga nagsugo ang Dios og pahimo una sa tanan ang ribultos sa bitin. Unya ikaduha kining ribultos sa mga kerubin nga hisgutan sa ato ang tinahod niya kaatbang. Unahon nato ang kerubin. Ang kerubin nga ato ang basahon sa Biblia, una kining gipahimo sa Exodo 25 nga makinatibuk-an sa arka sa Dios. Pero doon na ni siya i-purpose. Mao na atong tan-awon nga ang purpose ba sa linilok nga larawan sa RCC sa atong panahon, mao ba ang purpose sa kerubin kay atong manghimuon nga argumento ang kerubin? Atong tubag dili. Kaya ang purpose sa kerubin gipahimo siya, gipabutang siya ibabaw sa arka, pero klaro sa Exodo 25:22 nga nag-ingon, and there I will meet with thee, and I will commune with thee from above the mercy seat, from between the two cherubims which are upon the ark of the testimony. Sa ato pa ang tuyo nganong naay ribulto sa cherubim duha, kay di ay puy-an di ay sa Dios ang tunga ni adto in the midst. In fact, si Moses sa iyang pagpakig-istorya sa Dios, mi istorya ang tunga sa cherubim. Ang presensya sa Dios mao'y nakapabalaan sa cherubim, mao to siya nga balaan kaayo nga butang. Numbers numero 7:89 nagingon, and when Moses was gone into the tabernacle to the congregation to speak with him sa Ginoo, then he heard the voice of one speaking unto him from off the mercy seat that was upon the ark of the testimony, from between the two cherubims. Mitingog pa. Nganong hintingog man? Kay dunay presensya sa Dios. Importante kaayo ang presensya sa Dios nga mag-uban sa mga Israelitas. Yes, ang Ginoo bisan asa everywhere. Pero dunay gi presensya ang Dios. Mo nagi-specialize niya pahimo. Pero wala gyud nagpahimo ang Dios og duha ka cherubim aron hap-an. So atong tan-awon ang usa ka argumento nga gigamit Josue kapitulo 7 bersikulo 6. Nganing ingon diri sa Josue 7:6, and Joshua rent his clothes, iyang gigisi sa nina, and fell to the earth upon his face before the ark of the Lord. Before the ark of the Lord, dili sa tabernakulo, kundi dito sa arka sa Dios. Ngano man dito man siya sa arka mihapa? Kaya ang presensya sa Dios tuwa man sa tunga sa cherubim nga naa sa ibabaw sa arka. Unya ngano man ni unsa may buot pasabot nini? Mao ni nakapabalaan sa arka. Kaya ang pagkabalaan sa arka sa inang natikwan kini gihawiran ni Usa. Si Usa dili pari kay pari lang ang makagunit kay balaan ang arka. Paggunit ni Usa patay diha-diha nasuko ang Dios. Karon ang pangutana kung himuon nato ng argumento sa ribulto sa RCC, pila man ang namatay sa paghikap diha-diha sa mga ribulto? Dili. Ngayon wala man nagtudlo ang CCC, wala nagtudlo ang Roman Catholic Church na dunay presensya sa Dios diha sa mga ribulto. Hinuon usa lang kini ka mga representasyon sa mga gilarawanan. So kani nga pasabot about sa Josue, dali gihapon kay natong gi-falsify. Atong tanawon mga kaigsunan kaning larawan usab sabitin kay gapahimo man sad ang Dios. Again,
dili gyud bawal ang pagpahimo, wala nakasala ang Dios iyang kagalingon. Dili man ang pagpahimo mo bawal, kundi duha, pahimo og simbahon o yukbuan og alagaran. So, nganong gipahimo man ang ribulto sa bitin? Kaysa diha na ang mga tao nagyaw-yaw, nagbagulbol, nagpadala og mga kaning has, ang mga has, mga poisonous. Gipamaak ang mga tao na ngamatay tungod kay nasuko ang Dios. Karon naghinuo sila mga tao, so ang Dios nagingon paghimo og ribulto sa bitin. Kay kung kinsa tumutan-aw dito, mabuhi og dili mamatay. Amen. So dunay purpose kaning pagpahimo sa Dios, dunay purpose, pero ang atong tanawon, ang purpose ba sa mga larawan sa Roman Catholic Church, mao ba ang purpose dito sa Old Testament? Kay kung inyong nabantayan, gihisgutan usab nga ang sugo gibalik dito sa Hebrehanon 4:9, that is not true, mga higalang tigpaminaw. Nga naman, kaya ang Hebrehanon gisaysay kini sa Old Testament kung unsay nahitabo sa Old Testament aron ma-intro ngadto sa New Testament. Sa chapter 4 sa Hebrews 9:4, sa Hebrew 9:4 nagingon, which had the golden censer and the ark of the covenant. Again, the New Testament Hebrews naghisgot sa Old Testament, iya gyapon gibatbat kung unsa toy naa didto. That's why ni Indre round about with gold wherein was the golden pot and had manna, the Aaron's rod that budded, and the tables of the covenant. Right. Number 5, and over it the cherubims of the glory overshadowing the mercy seat. So ato makita magisaysay lang kung unsa tong didto. Dili ni siya sugo nga ipasugo sa mga apostol. So dili nato mahimo gyapon ning balido nga argumento. So mga igana, mga kaigsunan nga tigpaminaw, atong tan-awon nga kini gyud dili gyud ni siya biblical, dili ni siya practice sa mga unang iglesia. Kay kung imong tan-awon ang unang iglesia, wala man sila nagbato niani. Ngano man atong timanan ngano? Because these things were just a shadow of things to come. Gipang-ilisan sa New Testament igala. Unsa may giilisan? Una sa tanan, ang arka nga dunay presensya sa Dios nga ibutang sa templo, giilisan kini og balaang espiritu mismo nga Dios nga isilyo sa matag magtotoo nga tawagong templo sa Dios. Amen. Dili na templo katong sa una nga dunay mga ribulto, wala na to. Nabungkag 70 AD. Pero sa diha sa panahon ni Jesus Christ duna pa. Pero pagkabungkag sa 70 AD gibungkag kini, dayon ang apil ang mga ribulto tanan dito, wala na nagpahimo balik nga naman, ilisda na ang templo karon, mga lawas sa magtotoo. Unya ang presensya sa Dios gitapak, pala ang espiritu mo gi-promise sa Dios dito. So wala nay arka, mo nang wala nay arka. Unya katong quote sa di Moses nga bitin, gibungkag sad usab kato kay gihimo man to gidagkutan sa mga Israelitas. Right. Sa ato pa kaning pagdagkot usa ni siya katimaan sa pag-alagad. The only reason nga nung gibungkag kini nga larawan o ribulto sa bitin kay gidagkutan walay lain nga rason. 2 Kings chapter 18 verse number 4 nagingon, and in those days the children of Israel did burn incense to it and they called it Nehushtan. So ang ilang pagdagkot dito mao to nga naman pag-alagad man ang bawal, pagyukbo, pag-alagad. Doon ay kinulit, giyukbuan, gialagaran, gibungkag igala. Sa ato pa, klaro kaayo word for word na nga gisupak sa atong mga igala nga Catholic people. Na ang ato karon mapadayag unta nato kay nga naman pwede raman nga magsimba, pwede raman nga magampo nga walay ribulto sa ato pa, pwede ra gyud ay kung wala na siya. Og mga igala kay sunan atong baton pud amubani ini mga argumento sa atong kamubo sa oras, gamay na lang ang nabilin, pero atong paghangyo na atong tan-awon ang habig sa habig karon. Atong tan-awon pa kauban sa Biblia nga mo ato ang referensya ato ang basihan sa pagtuo aron makita nato kung tinuod kinsa dapita ang nagsulti nagtug-an sa Tinoo. Daghang salamat ug maayong gabi sa tanan. Salamat Brad Rian Fuentes na ina ang time na sa dili pa nato hatag ni Brad Soap Fernandez ang iyang 7 minutes nga question ato ding hangyoon ato magkaigsuonan nga nagtanaw kanato karon sa ato ang radio of CFD Cebu. Kapalihog mi og like, share and subscribe. Unya ato sang pasalamatan ang atong kaigsuonan nga tanaw ginato ni sunod sa atong programa. Sila si Felipe Fernandez is watching with you, Brad. Salamat. Nya Jiboy Abela, God bless po. Salamat Brad. Nya Alan Ayag og si Rosel Marho. Salamat sa inyong pagtanaw. Nya palihog ni like, share, and subscribe. Yan, naman ang ato ang igsoon nga si Rian Fuentes sa iyang negatibo, iyang gisupat
ang kabarog ni Bradsok na ato nang ihatag kang Bradsok ang iyang 7 minutes na question ngadto kang Rian Fuentes. Unang pangutana, Brad Rian, ningon ka nga, uyon ka sa gisulti ni Moises nga, do not make any graven image. Uyon ang Japon nimo wa? Akong giuyunan na ang Dios mo'y nagsulat pinagi sa iyang tudlo. O ang akong giuyunan niya na brosok ang sumpay nga sugo nga dili magpahimog linilok nga larawan o pagyukbo o pag-alagad. So dili na ko pwede nga putlo na kay dili pwede nga putlon ang bersikulo nga dunay contextual nga pagsabot. So mao na ang pinaka root jud nga sugo, paghimog linilok nga larawan, pagyukbo o pag-alagad. O paghimo lang dili pwede. Dili na mo isugo kun dili paghimo, pagyukbo, pag-alagad. Mao tong tubag sa. Kaya gimong tubag klaro man nimo nga kining kung pagbuhat lang og larawan dili supak sa gisulti sa Ginoong, do not make any graven image. Gusto mi gisulti karon o dili? Yes, sakto na. Dili gyud na siya dili na mo isugo sa Dios nga ginadili. That's why mahimo nato nga argumento nga kung mao na ang Dios una mo'y nakasala, which is dili ko mohimo nga ng argumento, pero sakto man ang gibuhat si Dios nga dili magbaton og linilok nga larawan, pero naagi sumpay nga yukbuan gani og alagaran mao toy bawal, dili lang ang paghimo brosok mo tong tubag. Ang Bible Baptist daw masinugtanon sa kinatibukan nga pung sa Dios sa Biblia. Most certainly brosok, we are called what the Bible says. So kung unsay gitudlo sa Biblia mao na ang amo ang buhaton brosok. Kaya matod pa nimo nga ang paghimo sa linilok nga larawan sa butang nga ingnon nato larawan nagipahimo sa Ginoo sama sa ang tugon di lang yubuan og alagaran. Kaya matod pa nimo ang Baptist certainly obedient to the commandment of God. Kaya kung po na frankly speaking without lying, doon na ba mga linilok nga larawan sa balaan diya sa inyong mga templo o simbahan sa Bible Baptist? Kung linilok lang o larawan brosok nga naa sa sulod sa simbahan, doon natay mga gitawag nato picture. Pero kanang mga ribulto brosok wala na nganuman. Dili man ang Bible Baptist mo gisugo niya na nga dili magpahimo or kanang pahimuon. Wala man sukad gipahimo. Ang gipahimo si Moses kay gibutang sa templo, pero sa ato ang panahon wala na nagisugo ang mga Kristohanon kay giilisa na, according to my presentation, giilisa na ang templo, dili na tong karaang templo, that's why di na ta kinahanglan linilok na larawan mao tong tubag. Naa sa Hebreano 3 si Ches nga doon na gyapon tay altar. Kuno naging altar doon naging nay templo tungod kay ang altar dili man na pasagad lang butang bisag asa anam gyud na sa templo. Nagakong pagutana kay matud pa matinud-anon matinumanon man ang Baptist Church sa pulong sa Ginoo nga matud pa nimo wa man idili paghimo og linilok nga larawan. Wa man kumutana nimo gitugot ba pictures. Tubaga ako pagutana nga doon na ba'y simbahan ninyo o templo nga doon na linilok sa nga larawan bisan sa dagway ni Cristo dili picture kay wa pang utana picture. Good. Indot na pangutana nga doon na specific nga doon na ba'y linilok nga dagway ni Cristo, wala gid na. Wala gid nay wala gayon linilok nga dagway ni Cristo o kung sa nang dagwaya kay wala man gisugo ang mga Kristohanon gikan sa mga apostol ngadto sa atong panahon, wala gisugo nga pagpahimo kay wala na may templo nga pareha sa unang panahon. Ang templo karon 1 Corinto 3:16, 1 Corinto 6:19 nga mao ang atong mga lawas sa mga magtotoo. So wala gyud namo na gihimo kay wala man misugoan na brosok, lain may gisugo. Ang 1 Corinto 3:16 does not answer my question. That is individual person who is wholly casting away sin from him. Is a dwelling place of the Holy Spirit and Christ Himself. We are talking about the temple as a building. You have the building, you have the temple. Now, ningon ka nga paghimo ang mga Kristohanon yan ang mga linilok na larawan. Wa ka kibaw that this is the earliest days of Christianity, graven image. Kung gana may graven image, imo pang ipanghimakak na matod pa sa mong pamahayag. This comes from the earliest days of the church. Imo pang ipanghimakak o mo pumatuod ka. Dako kayo ng istoryahon na lisunon. Ayo sa balis, tupag ako po tanay ang imong pangutana. Yes, ako nang ipanghimakak. Ako na panghimakak kay dako kayo ng lalisunon brosok nga tagaan tag picture nya i-claim na to. We need to investigate unsay gihungit sa ato dili lang ta mo tuo nga tuoan ang dayon nato o kinsa gahimo na kinsa gahatag niya na. We need to investigate everything about that. Correct. The total matter that you will deny that you do not have any somewhat visible representation as graven image of Christ as you have stated. Yes.
Yes, well, we don't have any representation or linilok nga larawan. Kay lagi wala man ta una sa tanan wala ta kakita unsay siguro naong ni Kristo. Dayon wala pud ta sugo ang mga Kristohanon labi ng mga hintil nga mga Kristohanon wala gyud sugo pagpahimo og linilok nga larawan. Lusok mo tuntubag. Isang years may balita gisugo sa Ginoo mga apostolis wa pa mataw mga baptist kanon ituman mo niya na wa mo musuguan. Ang pagsugo mga kay galaan labi na gid sa New Testament is usa na siya kapag interpret sa Biblia nga sa dihang gisugo ang mga apostoles doon na sad na sila gisugo hangtod sa abot sa ato ang panahon. So the Bible is not written to me but it is for me nga ato ang bahin-bahinon ang pulong sa Ginoo kay ang Old Testament di man gyud to mga Kristohanon ang gisugo kundi mga Hudiyo man to. Nya New Testament lahi na sad na mga Kristohanon. We are in the church age appeal ta niini nga Great Commission so. Pero ang gud kay imong kuno nga ang Bible Baptist ato panaw pagsugo sa Ginoo sa pagsangyaw may balita wa pa dito kay datos 1609. Wala gyud ang Baptist dito. Wala. Kay mga lulo man na sa Baptist dili man na sila member or wala diha kay wala pa man ning abot. Time is 8 minutes. Okay. Niya, doon natay kini niya second rounds nga pagduhang pabarog. Kaduhang pabarog doon ay 10 minutes nga to si pabarog kung matud sa tigsoon sa hili pa atong pasalamatan ang ato ang mga kaigsunan karon nga aw sa ilang kalimalay nga palihog ko pahinumdom lang gyapon ninyo like, share and subscribe. Niya labi na karon sa atong mga kaigsunan nga diha karon tan-aw gyud sunod kanato sa atong programa Radios of CFD Cebu. Sila si Rosel Marbo, nalitanaw yun. Sila si Marvin Baita Abaw o si Elisar Bolan. Salamat sa inyong kakanaw. Niya palihog mi like, share, and subscribe. Niya kadang padayon ta sa tuwang second round. Dunay 10 minutos nga pamatud-an sa itong igsoon Roman Catholic Church Brad Soap Fernandez. Salamat kayo Brad Moderator og akong tagsa-tagsaon pag kuha mga puntong nga ngayon akong tagan o pagtandi parallel to what Brad Ray has stated. Yes. Ako na, may ko ng Diyos, ayaw mo pagbuhat niya itong akong gidili. May buhat na kato akong isugo na sa Jeremias 32:35. Gidili sa Diyos ang paghimo mga linilok na larawan sa mga Diyos. Gidili niya. Sa 1 Corinto 8:4, mga Diyos nagrepresentar sa butang ng Diyos. So nakatuman sad ang mga Baptist nini kay wa pa sila mo himo nang gidili sa mas Baal Belfio. Pero sa gisugo nga paghimo og larawan sa mga linilok may butang sa akong templo. Ug gihimo na sa Dios akong isaysa na ang Ezekiel 41:18-22 nga dunay templo o templo sa Dios sa templo sa Jerusalem. Nga na mga kinulit nga larawan sa kerubin kunya diya kay sa bumbong o kini gisugo sa Ginoo. So akong pangutana og doon na ba kay kasayuran nga sa inyong temple o simbahan doon ay mga larawang rebulto ni Kristo? Wa. Kaya matod pa niya, wa siya kasiguro kung siya dagway ni Kristo. Kadaghan sa dagway ni Kristo, ang Catholic Church has that because the Holy Shroud nga napatik ang naong sa Ginoo. The Cloth of Veronica which the three faces of the Lord mark upon them. So wa mo'y kalibutan kay wa pa mo mataw sa panahon sa mga apostolis diha naman ang Iglesia Katolika. Unya usa ka butang nga wa ma tubag sa akong higala kini Leviticus 19:30 nga reverence my sanctuary. Reverence as I stated page 100 sa the New College Standard Encyclopedia. Nga usa sa mga meaning sa reverence mo pagpakita sa veneration, respect or worship. That veneration and worship was done onto the image, and likewise we can prove that later on nga balaan nga larawan o katong gingan lang nato og tabernacle gi-define sa Ginoo sa Exodus 25 uno ngadto sa 5 utso ngadto sa 11 nga daga akong presensya na duha ka larawan sa kerubin mana o kini reverence my sanctuary, meaning the sanctuary components as I said, not only the box, the holy box, the holy tabernacle, also the contents and the presence of God, likewise the images of the cherubim. So gingon siya nga ang ilang gilisda na ang maong mga kining halad o kining mga teaching of the Old Testament like the temple. Kaya templo karon individual naman nga kita nga tagsa-tagsa natong ikuy ang Espiritu Santo. That is fallacy of non sequitur. It does not follow my question because my question is about your buildings, not individual, because each and every one of us can claim to be the dwelling place of the Holy Spirit. So rin ang malalis nga doon na mo'y Baptist Bible Baptist Church. It could be the assembly, it could be the building. You do not have this token
an images of the cherubim or images of Jesus Christ, and the representation or replacement that you have is non-valid. Na it's void from the beginning because it is not my question. It is about the building. Kunya, diya sa bagong tugon gisgutan gyapon ang cherubim, ang balaang tabernakulo, o matud pa sa atong higala nga kini wala na isugo sa mga apostol nga kining naagya po na. But the presentation is nasa 11. We shall discuss this matter with the guidance of the Holy Spirit. The meaning of that, it is not really what he is mentioning. The truth of the matter, because of the holy presence of Christ in the Holy Eucharist, that is in the tabernacle of every church. That is the replacement. It is not the individual ones that having the Holy Spirit. That is non-sequitur. It does not follow. It does not answer. Kunya, gisgutan niya pagdagkot ko kandila sa maong mga santos. Tiyaliwa niya mabasa ng 2 Crónicas 13:11 nga matud pa sa balang kasulatan nga kami nagadagkot gihapon sa mga suga o kandelabro aron pagpahinumdom kanamo sa mabuluhaton nga among nalimtan. So that is the meaning of putting on lights. And sa Exodus 27:20-21 gihimo na namo bisag adlaw nagadagkot ni o kandelabro kahayag sa altar kay kini dunay kahulugan. Kunya sa punto nga ang linilok nga larawan hatagan og pagkamudog pagtahod kay matud pa niya nga it's also the presence of God in the tabernacle. He does not know this. Sa 1 Crónicas 13:6, God said, I will put my presence in these two cherubims. 1 Crónicas 13:6. Pasabot ka turon kahon sa balaang kasabutan nga diha ang presensya sa Ginoo. 1 Crónicas 13:6. English Bible tells us, God said, I will put my presence in these images of cherubim. Kung ituo sila, nga kanang mga larawan sa cherubim balaan. Kaya saad sa Ginoo nga na diya yung presensya. Ganun wa man sila bisag usa lang larawan sa cherubim diya silang templo. Wa na niya matubag tungod kay isgutan niya katong pitin katong baga nga gipahimo ni Moises. Ang Dios nagsugo nga mutan-aw niya to maluwas kamatayon sa lason o hilo sa bitin. Kunya the purpose as mentioned by God to reveal His power, not really the picture or the image of the snake that you are looking at, but by my power within. So when the purpose was really used by illegal use, immoral use, ngayon kining gisimba ingon ng Diyos, gipahunong sa Ginoo. Pero ang Iglesia Katolika wa magsimba sa mga larawan ingon ng Diyos. Wa kami ingon larawan ni San Roque, Diyos Roque, larawan ni San Antonio, Diyos Antonio. So usa ka dakong tumutumo kung doon ay maguna-una niya na nga mga dili katoliko nga larawan gipakadiyot sa mga katoliko. Usa ka nagkapakakog sa iyo o gani akong ibabaw nga sa the earliest days of the church doon na images kinulit sa arka nga matod pa rin sa pahayag the sacred precious object older than itself, the earth workmanship considered to be at the first century. Sa ito pa ang maong linilog larawan sa mga apostoles ni Kristo diya sa mga kalis gikan pa panahon sa earliest days of the church, meaning the disciples of the apostles. So klaro kayo nga kini mga butanga wa malugi sa tong nigugmang igsuon sa iyang pagpanghimakak tungod kay usa ka butang nga iyang giangkon nga wala na matuman kay correct minus wrong. When you have to correct, that is good, but one is right and the other is wrong, that is zero. Gusto sila, gawa sila maghimog larawan sa Diyos. Pero ang gisugo sa Ginoo pagpahimog larawan sa cherubim, larawan nga balaan diya sa templo, wa nila himuha. Kanya ingon nila nga gisimba na ingon nga Dios, dili na tinuod. Niya sa Catechism of the Catholic Church number 2142. Number 2142. We pray before the images, but we do not pray directly to the images, but to the person representing by the images. Wa mi magampo sa linilog nga larawan kundi sa Dios nga gilarawanan bahin ni Kristo kay si Kristo nagpakita man. So mahinigugma ko igsuon klaro tinaw nga dunay gisugo sa Ginoo paghimog larawan nya sa karaang panahon sa mga apostoles naghimog larawan ug sila man og tagdim og maghimog larawan kun dili paghimog larawan sa mga apostoles, but the earliest days of the church. So kining maong giyan na nato og res ipsa loquitur ang prueba nga makita gyud sa hulagway naghugno sa tanang katarungan ni Ray Ann sa iyang mga gilubag nga pagpamahayag lugar sa Iglesia Katolika
nga nagasimba ta sa mga larawan ingon nga Dios. Kuno nay pagsimba nga itong ihatag diha because of Leviticus 19:30. Reverence my sanctuary. Sanctuary components, the altar, the holy tabernacle, and the cherubim. Kung sila wa, bisag gamay na lang, wa sila tabernacle, wa sila larawa sa cherubim, so di mo do zero. Yeah, one correct, another correct, but right minus wrong, zero buha ni Ri. Ang Fuentes sa katarungan nga usaray correct, pero ang usa wa sila kay nagpahimo ang Ginoo. Bisan sa Elias Days of the Church, doon ay larawan nga gipahimo sa Ginoo. Bisan sa kalis nga gigamit ni Jesus sa pag misa, doon ay larawan niya o larawan sa mga apostoles. So, klaro nga nahipos ang tanang mga gituan niya nga nakapabarog siya pagsupat, way landong siya katarungan nga nakatandog sa akong gituan. Daghang salamat Brad Sok Fernandez sa second round ng imong pagpabarog. Unya sa dili pa nato ihatag ang question nga to sa tuigsoon nga sa Bible Baptist nga si Rian Fuentes ato di ay pasalamatan sa ato ang dunay mga 35 ka viewers. Ato silang pasalamatan sila si active kayo nga mga member nato. Sila si Warwin Abaw, nya si Edwin Mabanag o Toto Laconde, Hale Supayko, nga Albert Castro. Nga nato ang mga active kayo nga member nga sa nagtanaw kanato o uban pa diha sa Primalay nga nagtanaw sa tuarong programa sa Radio of Cebu, CFD Cebu. Nga palihog ni like, share and subscribe. Nga salamat Brad Sok nga kanang round nga natuman niya ang pagpabarog sa 10 minutos. Diya karon ato na sang itunol ang oras ngadto sa tuigsoon nga si Rian Fuentes ang negatibo sa ka Bible Baptist. Yeah, okay ra ka Brad sa mo ang time mo na bitaw. Okay, 10 minutes sa 7 minutes. 7. Okay. Alright, unang pangutana bro. Doon na ba Diyos? Kining Diyos ba may exist o doon na ba Diyos? Ang tungkol na kay ang Ginoo dili pa siya pinagin sa Pablo sa 1 Corinto 8:4 ang Dios nagrepresentar sa butang dili Ginoo. So kuno nay Baal nga gipailang ang Dios, doon ay Beltior nga gipailang ang Dios, gipailang ang Dios na. So because they are existing as visible objects, but they are not true, representing a true God, so therefore they are idols. Doon na. Imo ba ang kunon Rosok nga ang nakapahimong Diyos sa butang ang tao kay gihimo niyang Diyos kining butang na hinimo sa tinuod Dios? Ang tuwag naa sa naman. Kung usa ka butang nga dili tinuod, pagtuon sa tawo nga kana tinuod, kana tawhanan na sa may pangisip. O doon na sa ipakita gyud nga butang. Kay naa man nasuwat man na sa 2 Hari 23:5 ug 13 nga dunay babae nga Dios nga mao si Astarot, dunay lalaki si Melcom Simo sa Sidon Hanon o uban pa. So dunay gitudlo nga mga Dios and true, but assuming by the presenter the Gentiles as God, and they are the ones also making the of worshiping the palaces. Marito ba? So ilang simbang nili tinuod og sila sad nakahimog sila og naa sa tinuod nga gipadayag nga Dios nga tinuod nga naa as object but they are not in reality true. So kani ba sila mga gitawag nimog Diyos? Diyos na ba ni silang daan or ang tao mo'y naghimo nilang Diyos? Lusok. Ang malang kasulatan mo ni pipawang kana Dios kay dili man tinuod naa sa 1 Corinto 8:4 ang representasyon visible nga dili tinuod Dios na. Ngunit ba malang kasulatan nagsulti niya na makahimong bata pag-ingon nga nasayop ang balang kasulatan nagsulti nato unsa Dios o tuo tas balang kasulatan kay pung mas Dios lain po. Okay, sunod pangutana. Kani bang gipabuhat sa Dios nga ribulto sa bitin? Dios ba ni dili? Ang tubag kay doon na may bitin nga tinuod dili na Dios pero ang sayop nga paggamit sumala si mong gibasa do sa Hari 18:4 nga kadto giisip nas mga tawo nga ilang saligan pinagi sa ingingon nimong paghimo pasong insinso kanila. That was a violation. That is somewhat breaking the limit of that. Ilang gidlapas ang utlanan niya. Sa ato pa nga the only reason nga nabungkag kining ribulto sa bitin tungod ni atong ilang gihimo nga pagdagkot dili ba tinuod? Ang tinuod nga ang sinayog nila nga pag himo suway pa himo sa Ginoo mo ila sila. Okay. Busok ang Roman Catholic babasok doon ay linilok nga larawan. Base sa Exodo 24 and 5, doon na ba mo linilok nga larawan Busok? Na. Okay. Kung makakita ka sa mga karaang simbahan, mo nagyapoy mga bagong simbahan na sa tabernakulo nga mo na real replacement of the presence of mana. Kaya itong mana, paan man ito nga ikas langit. Yung si Kristo, ako mabuhing paan na
ihatag ko kanyo ang akong lawas nga kalanon, ang akong dugo nga ilimno. Niya buhatan ni, yun sige mo ni Kristo, iyang ikonsekrahan, ang panubino, kini akong lawas, kini akong dugo. Himo na sa mga pare, nga tinuod ng mga pare. Okay. Unya sa matang tabernakulo masikakilid na ang kirubin. Kaya sumala sa Exodus 25 at sumato sa 4:8, duha ka kirubin gisgutan, magatbang sa tabernakulo. So, doon mo linilog imong giamko na sa versikulo 5, sa linilog ba ang RCC nagyukbo? Wala. Ang Roman Catholic Church, as I said, pay respect the tabernacle. And the tabernacle has components. I told you that, and I will repeat. So yes or no, bro? Well, the Catholic Church also respect the image of the cherubim. Nagyukbo sila aging respeto. Aging respeto kay sila representantes nino. Okay. Sunod, aging pag-alagad nga gitawag og kaning pagdagkot ang Roman Catholic ba na Roman Catholic Church mga membro or mga tao nagdagkot ba og insenso o kandila sa rebulto? Ang pagdagkot og kandila ni pahiduod kana kalugar sa pagampo sa tao sa Katoliko ngadto sa Dios. Pero katong ingon nimo nga nagyukbo dunay balang ulong sa Ginoo na. Kana sa Salmos nga matud pa come Last 2 minutes. Aging pag-alagad nga gitawag og kaning pagdagkot ang Roman Catholic ba na Roman Catholic Church mga membro or mga tao nagdagkot ba og insenso o kandila sa rebulto? Sa rebulto. Ang pagdagkot og kandila ni pahiduod is kanada lugar sa pagampo sa tao pagsimba sa Katoliko ngadto sa Dios. Pero katong ingon nimo nga nagyukbo dunay balang ulong sa Ginoo na. Sa Jerusalem sa Salmos nga matud pa naapil ba dito ang mga linilok na tawag nga sa atin? Pag-alagad nga gitawag o kaning pagdagkot ang Roman Catholic ba sa Roman Catholic Church mga membro or mga tao nagdagkot ba sa insenso o kandila sa rebulto? Sa rebulto. Ang pagdagkot og kandila ni pahiduod is kanada lugar sa pagampo sa tao pagsimba sa Katoliko ngadto sa Dios. Katong ingon nimo nga nagyukbo dunay balang ulong sa Ginoo na. Sa Jerusalem sa Salmos nga matud pa naapil ba dito ang mga linilok na tawag pag-alagad nga gitawag o kaning pagdagkot ang Roman Catholic ba sa Roman Catholic Church mga membro or mga tao nagdagkot ba sa insenso o kandila sa rebulto? Ang pagdagkot og kandila ni pahiduod is kanada lugar sa pagampo sa tao pagsimba sa Katoliko ngadto sa Dios. Katong ingon nimo nga nagyukbo dunay balang ulong sa Ginoo na. Sa Salmos nga matud pa naapil ba dito ang mga linilok na tawag pag-alagad nga gitawag o kaning pagdagkot ang Roman Catholic ba sa Roman Catholic Church mga membro or mga tao nagdagkot ba sa insenso o kandila sa rebulto? Ang pagdagkot og kandila ni pahiduod is kanada lugar sa pagampo sa tao pagsimba sa Katoliko ngadto sa Dios. Katong ingon nimo nga nagyukbo dunay balang ulong sa Ginoo na. Sa Salmos nga matud pa naapil ba dito ang mga linilok na pag-alagad nga gitawag o kaning pagdagkot ang Roman Catholic ba sa Roman Catholic Church mga membro or mga tao nagdagkot ba sa insenso o kandila sa rebulto? Ang pagdagkot og kandila ni pahiduod is kanada lugar sa pagampo sa tao pagsimba sa Katoliko ngadto sa Dios. Katong ingon nimo nga nagyukbo dunay balang ulong sa Salmos nga matud pa naapil ba dito ang mga linilok Na palihog mi like, share and subscribe. Nga labi na sa atong mga kaigsuonan nga karon niya ni tanaw ginato nagsunod sila si Bonnie Punsalan from Usami City, nya Marvin Abaw from Zamboanga, nya Roy Jane Kai from Japan, nabot dito sa Japan, nya Toto Lakundi sa Cebu, o Donoli Cebu, o na Jonathan ikan sa Toledo. Nya salamat inyo brad sa among pagtanaw karong gabi na nga diya gayon may mutang sa Lourdes Paris ang kaning Atilio Compound na nagtabo ang tuang pag nini ang friendly sharing sa tuang igsoon nga Catholic Church o si Bradshaw Fernandez o nga tuang igsoon nga Sirian Puentes ang negatibo Bible Baptist. Naurot naman ang iyang time sa iyang question yan sa nang oras nga maong pag kini ang pagbarog sa iyang 10 minutes nga second round. Yes. Paggamit niya sa second round. Okay, I'm ready. Alright, payong gabi once again. O salamat kayo, blusog sa imong mga tubag. Mga kaigsunan, higala kung na-catch up ninyo, kung inyong nakuha, murag diha pa lang daan ma-alarm na ka as a Roman Catholic karong gagabion nga atong gipangutan na gayud diha sa mismo sa Exodo 24 and 5 duna ba mo linilok na larawan? Duna. Kamo ba nagyukbo? Yes, nagyukbo agig pagtahod.
Dayon kamo ba nag-alagad o nagsindi o nagdagkot pag-alagad nining larawan? Ingon sad nga didto sa gilarawanan or I don't understand but klaro nga giangkon nga kani nga mga butanga gihimo word for word. So ingon ang Biblia, una sa tanan, dili ka magbaton og linilok nga larawan, dunay larawan ang RCC, dili nimo yukbuan, giyukbuan nimo imong motibo, ikaw na bahala ana, wala man nagisgot ang Bible sa motibo. Ang giingon sa Biblia diri nga yukbuan unya alagaran. Right. Ang imong motibo nga nindot, ang Dios walay pakialam sa imong motibo. Correct. Ang sa diha nga si King Saul gisugo patya tanang Amalekite, singon siya dinako patya ng mga tambok, kaya ako motibo ako ning ihalad sinunog sa Dios nindot iyang motibo. Pero ang sugo sa Dios iyang gisupak, sa ato pa wala siya gi-reject siya sa hari. So ang imong motibo unsa na kanindot dili walay paki ang Dios ana imong motibo, igala. Kun dili ang pulong sa Dios nga imong gisupak word for word. So diha mga igala, mao nay angayan nato nga katunan. Do na bay Dios mga igala. Kani mo oy kinahanglan natong tun-an, do na bay Dios walay Dios. Kaning Dios kung imong tag Baal, Astaroth kinsa na sila? Kani sa Astaroth babae lang. Kani si Baal lalaki lang. Unsa na sila? Exist ba na sila wala? Pero kung imong tan-awon, imahe lang siya nga hinimo, dayon lalaki o babae. So ang Ginoo naghimo, ang Dios naghimo magbabae ug lalaki. Unya matawag din nato sila Dios? Dili. Ang tao maoy nagsimba niya, iyang gipaka-Dios mo nang tawagon og Dios. Right. For example, si Dr. Jose Rizal ba iyang rebulto Dios? Dili. Dili na Dios. Pero nahimong Dios sa mga Rizalian kay ila man ang gisimba gyud kay sila gitawag gyud Rizalista. Nahimong Dios nila pero nagpabili nato nga hero, rebulto tao, normal ga nato pero nila nahimong Dios meaning to say ang tao mo'y gahimo og Dios. Unsa man ning Dios? Ang Dios mao ni siyang gisimba instead sa Dios. In fact, si Pablo nag-ingon nga kining mga sala gani nga sigihan nimo buhat mahimo sa nang Dios. Nga naman, ang kaning Dios mo ni siya ay magpatunga instead ato sa Dios mo ari noong ka sa dili Dios mo nang tawagong Dios kay di man tinuod. So ato makita mga igala nga kaning Dios dili ni sila dili ni maoy punto sa Biblia. Ingon ang Biblia ayaw paghimog linglilok nga larawan sa bisan unsa. So apil diha ang larawan sa babae, tuko, apil tong baka nga gisimba na sa Israelita, kanang mga binuhat na sa Dios, baka imahe nga bitin sa tuang tubag nga dunay bitin nga tinuod, ribulto dito Dios. Pero sa dihang gisimba, giyukbuan, gialagaran na himong Dios sigala. Mao na ang punto. Ang punto diha, kung ingon na ganang yukbuan, alagaran ang usa ka imahe di na bawal una sa imong pag-imahe di na bawal bisan akong imahe. Bisan imong imahe na kay may sa Facebook. Dayon ako nang kuhaon, dayon ako nang ibutang sa altar, yukbuan ko na. Dayon ako nang iprosesyon, ako nang ampuan, ako nang ludhan. Dili siya tuod Dios pero nako nahimong Dios kay ako magisimba. Mga igala kay sunan mo nang kamatuoran sa Biblia ang atong tan-awon. Niya ingon diha ganina nga doon ako ng imahe considered to be. Wa lagi ta registrot og imahe lang. Ang imahe di lagi na bawal. Dili bawal kung doon na kay imahe. Ang bawal gihimong imahe unsay purpose yukbuan na lagaran mo ni bawal ayo na bukha. Kay dili pwede na bukon kay konkreto na nga sugo sa Dios. Ang galing mga argumento ha atong tan-awon pag-ayo. Kay mingon ka nga ang gibawal sa Dios again walay Dios. Ang gibawal sa Dios tanan linilok nga imahe dili og unsay giatubang sayop sana kanang atubang kas bangko kasimba dili kinahanglan imahe gyud linilok gyud siya sama sa butang no ingon ang Bible. So sa ato pa mao na ang gitawag Dios mga igala sa ato pa ang inyong rebulto gihimon niyong Dios. Correct. Karon kay na inyo man ang giyukbuan gialagaran og sa Biblia pa na nahimutan pa na sa hari Hezekiah kay gidagkutan lang the only reason nga gibungkag katong rebulto sa bitin nga nakaayo sa daghang gipaak sa bitin kay gidagkutan nila gibungkag yun walay laing rason gidagkutan lang gibungkag nya wa na gid gapahimo meaning katong rebulto dunay purpose adto nga specific time specific purpose unya kita ba gisugo wala nanong di man ta kita sa Bible Baptist Church o mga rebulto imahe diha ano man wa man ta gisugo ang pag-interpret sa Biblia sa atong tan-awon ang mga panahon. Ang panahon nga mingon ayaw pagkaon o prutas na sa pagkabalo sa dautan o sa maayo si iba og siya dang gisugo dito para imo. Pagingon nga ayaw mo ka og baboy kundi yo gisugo dili ako kay lami kayong baboy. Kanang mga bisag unsang sugo dili na tanaw na to kinsa gisugo. Karon ang gisugo pahimong rebulto kinsa man. Kita ba nga mga Kristohanong hintil nga naka-pisik lang sa grasya sa mga Hudiyo? Dili kita mo gisugo niya na. Kung dili si Moses gisugo kay dunay purpose. Gisugo si Moses o katong ubang mga tao. Sa ato pa kani nga sugo dili tanang sugo iya para imuha.
No? Mo nang wala ni ana nga naman again ang templo sa dihang giguba ang templo sa Jerusalem ang pildo dito giangkon sa atong honest gyud kayo ato ang mo na ako ginanggi tahod ug maayo si Bruso kay ang tubag straight gyud to the point unya wag gyud sakto gyud na nabungkag kog apir of course kay gibungkag man gyud kan wa ginabilin pero ngano wa man nagpatukod balik again gipulihan na sa New Testament. Sa Old Testament ba dunay balang espiritu? Dunay balang espiritu that operate. The spirit is upon David, is upon Saul, but walay balang espiritu nga gisilyo. New Testament pa gisilyo. Espiritu sa Dios that will abide with you forever. Amen. So atong tanawon tong 1 Chronicles 13:6 dili gyapon nato mabasa nga naas ribulto. Klaro kayo ingon ang King James version. The ark of God, the Lord, that dwelleth between the cherubims. Consistent yun ang Bible. Atong basahon sa NIV. Ingon ang NIV. To bring up the ark of God the Lord who enthroned between the cherubim naa nagistunga. Ang purpose sa cherubim naa diha sa tunga puy-an sa Dios in fact mitingog dihap-an ni Jose kay ako pa na atoy cherubim karon mohapa sad ko sa cherubim kay presensya man sa Dios naa sa tunga. Kung naa ang presensya sa Dios sa tunga mohapa ko mosimba ko pero dili ang cherubim. Gituyo lang gipahimo kay upuy-an sa Dios ang tunga. So basically valid ilang gihimo kay Dios man gihapon. Pero ang problema karon, ang imuhang ribulto doon na ba nay presensya sa Dios? Right. Mga igala kaigsunan, I'm not against you, against personal. I am against your practices and faith nga dapat imong haum diri sa pulong sa Ginoo. Amen. Kay kung dili igala kaigsunan, ikaw gihapon may magkuan ini. Ikaw gihapon may masakitan, ikaw gihapon may mag-ani niini. Kung ang pangutana, pwede ba ko mag-ampo, magluhod, nga walay ribulto? Ang tubagid sakto ana sa akong mga amigo na si Dick, pwede. Pwede ba ko mag-ampo nga magluhod nga walay ribulto da? Pwede gid kaayo bisan asa pwede. So kung pwede man day na nagyalang kay igsunan akong paghangyo ninyo na unta pamalandungi kay i-replay ang video tanawa ang mga verses ni gipangkot or tanawa niya pag-ampo sa Dios Ginoo lamdagi ko nini. Kay kung mga ayong ra bagyod ang CCC nga kaning idolatry is immortal sin. Pero wala sa CCC nga ningon gisimba ang ribulto wala. Kay wa man jay kawatan nga mutug-an. Ningon day ko nga akong gikawat ang kwat or imo ding ingon nga gasimba mi dili gyud. Pero ani tas Bible kung gisimba ba gyud tinuod? Giyukbuan ba? Gialagaran ba? Gidagkutan ba? Sakto man gyud word for word. In fact iangkon sa ato ang tinahod nga kaatbang. Higala kay igsunan ko diha ni Kristo ako plead kaninyo nga timbang-timbanga pag-ayo wala ming ari diri aron pagdaot sakit ni siya nga kamatuoran pero dili ni pangdaot sa imuha pakaayo ni higala. Og gamay ng oras. Salamat kayo og ako lang tapuson ang ako ang ikaduhang pagbarog. Daghang salamat gabi may gabi sa Thank you. Salamat Brother Quintes. Bible Baptist niya naman ang iyang pagbarog niya sa dili pa nato hatag ni Badsop ang kapinatibo nga mao mo prosek-examine ani nga time atong tawagon atong kaisunan nga panimalay palihog padayong gapunta sa inyong panimalay like, share and subscribe. Nya time na karon ni Badsop Fernandez Roman Catholic Church nga mo pangutana sa ating igsoon nga si Rian Fuentes usa ka Bible Baptist 7 minutes nga Christian. Kaya kung unang pangutana gibalik nimo nga ang Exodus 23:4 na thou shall not make any graven image. Di ba tinawag mo na gibalik-balik? Ibalik-balik na po Brosok nga thou shall not make any graven image pero doon na ginasumpay nga thou shall not bow down yourself nor serve them. Kanya imo sang gibalik nga pwede makahimo og larawan nga linilok. Basta di lang alaga. Tinuod. Kung doon ako'y mabasa din sa balang kasulatan nga doon ay gihimo ang mga katawhan sa Diyos na tugon nga sa ilang pag-alagad sa Diyos napil ang paghimo sa mga pag-alagad kay component man na siya. I think you know, understand the word component sa arka sa Diyos. Dayon din nga ang Ginoo mingon nga pildi naman mo sa panggubatan pinagig armas kanang makadaog namo iprosesyon ninyo kanang balaang arka Holy Tabernacle nga doon ay larawan si Kirubin utangin na siya o kinayayungan o yayungin ninyo kanya samtang maglibot mo sa kuta sa mga Pilisteo 7,000 kusga pagdaig ang akong ngalan o gihimo na nila o midaog sila kadto bang gihimo sa mga tao sa Diyos silang pagprosesyon minus o taken out the images of Kirubin o ang ilang gihimo nga specifically ang ilang pagprosesyon
ang ilang pag-arsa. Apil gyud ang ribulto sa kirubim, ang arka kay maman to ilang gialsa. Ngano man nga ilang gihimo tungod sa presensya sa Dios nga naa sa tunga sa kirubim. Wala nila gihimo alang sa kirubim, but because of the presence of God. 1 Chronicles chapter 13 verse 6, Exodus 25:22, Numbers 7:89, the ark has the presence of God dwelling in the midst of the cherubim. Matong tubago so. Kanang imong gipahayag nga ang Dios nagapuyo diya sa tabernacle. Sud sa tabernacle. Gusto mo rin tinuod? No, dili tabernacle akong giingon. Ang akong giingon tunga sa duha ka cherubim. Ang tabernacle dako na blusok, daghang kay na diha gipangutang na mga brazen altar, brazen na 7 candlesticks, dunay Holy of Holies. Tabernacle is big nga. Ang akong giingon, the presence of God is in the midst of the cherubim. Exodus 25:5-8, the Lord said that I will be present in this tabernacle. 1 Chronicles 3:6 sa laing hubad sa Biblia, imo sit down upon the cherubim at their hubad. God said, I will put my presence in the cherubim. Nga kung puta na, kana na ba gyud ang bugtong husto nga ang Dios na taliwa diya sa duha ka cherubim? Kana ra ang bugtong husto nga imong gibangan? Yes, mo lang gi-reveal sa 1 Chronicles 13:6, Exodus 25:22, and Numbers 7:29. The only thing ang presensya sa Dios nga gibutang or nagpuyo naagid sa tunga sa duha ka cherubim. Word for word nga mabasa nako sa 1 Chronicles 13:6 and Exodus 25:22. Kay mo naman ay bugtong tibo ani mo kuno na ko mabasa nga Ginoo nagtudlo nga dili lang kay naa siya sa taliwa sa cherubim, naa siya sa dapit nga kung pagisutan. Uyon ka nga dili tinuod ang tanan nimo gisulti. Dili na ko uyunan ang pangutana or ang imong pagabasahon kung doon na kay basahon. Ang akong gingon nga ang presensya sa Dios nga naa gyud way lain diha sa between the cherubim sa arka. Pero kung you are talking about the omnipresence of God, pariha ta sa duha nga omnipresence. Wa man ka nagisgot sa omnipresence, nagisgot ta sa ribulto kung doon na bay presensya sa Dios. Dili ningon ka nga naa-argue, ingon ka Dios there. Gayon. Ya ayo karon ni sa kay magsulat sa kung tanto Kita man brad. Mo na nga kaningon magkana ra gayon diha sa between the cherubim. Kuno na koy mabasa nga Dios naa sa ubang dapit nga sagrado dili kay katoy mo ingon nga omnipresent. I would mention not only that in the midst of that two cherubims that God also present another place, not as you mentioned. Ug doon na koy mabasa. Iisipon nimo nga sayo ka pangingon nga naa ra gyud diha sa taliwa sa duha ka cherubim ang presensya sa Dios. Ang ako ang pasabot ganina nga nagisgot sa ribulto naa sa tunga sa cherubim, pero sa imuha nag-agree kita sa omnipresence of God, God is anywhere. Agree man ta na dili man ang ilalison. Okay. So that is only the change of reason that you have. Doon ay mabasa nga sa Salmos 11:4. The Lord said, I am dwelling, I am staying in the holy temple. Temple and the tabernacle is very different. Do you agree with that? Ang Dios naa sa templo? Yes, kung mingon tag templo nga Old Testament lagi naman sa suod ang arka di naagid sa templo. Sa arka nga gisulod na ampun sa templo, imo ang paginang gipamahayag nga naa dito sa kinatibuk-an, component dito sa templo apil ang arka, so naa dito ang presensya sa Dios. Right. Ang atong you added that because there was a time that the tabernacle without the temple. Do you know that? Dili ko mo agree na there was a time nga dunay tabernacle. They set up the first tabernacle in the mountains of Sinai. Walay tabernacle nga wa nila gi-set up. It was gisugo ni Moses nga pag-set up sa tabernacle. In fact, it will reach into 9 months sa pag-set up sa tabernacle. I disagree with that nga niyong nga wala pa gi-set up dunay tabernacle. I think you are really misleading on your own answering. Ningon ka ganina nga kanang basta naa ganay templo naa gyud tabernacle. Di ba ningon ka na ganina? I will prove. Dili naman imong sinutihan. Dili ba na kung ingon nga kung naay templo dunay tabernacle, ikaw ra ingon nga ang tabernacle ay templo lahi. That is your reason. Ganay templo. No, siya may ingon nga you said ko ni ang tabernacle ug ang templo maura or lahi. Wala, ako gikahayag sa ako na nga ang templo ug ang tabernacle. Imo lagi siya. Pero ningon ka nga doon na dili may tapos na. So naay tabernacle way templo. I will prove that there are instances that there was the holy tabernacle without the temple. Yung ato nang i-prove later next na lang siguro. Next ato prove na. How many years in the Mr. Moderator about sa ribulto. So lain na po ng topic. Pwede na nimo pamatud-an Rosok sa next natong topic. Ato na mabasa 40 ka tuig ganipaktas ang mga Israelitas sa time na.
Kasi Tan sa oras. Sa oras, Brad, 7 minutes. Lagi sa Ano kada. ya? Motong timer niya. Minuta sa Kaya salamat sa pili niya katuang Igsoon Brad Sok Fernandez o Igsoon si Rian Fuentes nga pamana ang tayo ni Brad Sok sa iyang question pangutana unya atuarong padayon sa pagpahinumdom sa itong kaigsunan labi na sa itong kauwang CFD nga nagsunod sa itong programa Radio of CFD Cebu. Padayon, like, share, and subscribe. Nga salamat ato itong kaigsunan nga nagsunod karon sa itong programa itong kaubana ng uban pagas gawas na sa ilang panimalay. Unya karon ang nahuman naman ang pagkabarog sa duha ka sabutan nga dunay unang pagkabarog 50 minutes unya sundan sa 10 minutos nga dunay mga sunod-sunod ka pangutana 7 minutes. Nahuman na ang ato ang ika-unong nga dagda nga dunay 5 minutes rebuttal. Unya kay si Rian Fuentes mao man ang negatibo mo siya unang mogamit sa iyang 5 minutes rebuttal nga atong paghimuon sa tuang himo nga kining friendly sharing kabahin sa Tima Larawan Images. Kaya gamito na mo ang 5 minutes, Brad. Okay, gamito na gamito. Kung ang Roman Catholic Church nagtudlo gayon nga ang gitawag og ay sin of idolatry is immortal sin, mga higala kay igsunan kini nga topic karon is very important. Kung imong tan-awon ang ato ang tema nga nagingon nga ang paggawi o panudlo about sa mga imahe ribulto nga sumala kini sa Biblia o tinuod kini sakto kini mao na ang ato ang ginigal karon nga wa jud na pamatud-an sa ato ang dali nato nga giguba ang mga argumento. Now let's present once again the arguments about this topic or the theme nga ningingon nga ang presenta about sa paghimo sa ribulto dili man na mao atong contention. Again akong balikon okay lang aduna kay larawang himuon diha bisan kung sa larawan ayaw lang gyud yukboy ayaw alagari. So kanang presentation o kanang argumento ato nang wadon kay dili bawal okay na nga naa mo diha okay lang. Pero ang atong gisupak is kini yung gitawag nato og pagyukbo ug pag-alagad sa maong mga linilok nga larawan nga word for word nga giangkon sa atong tinahod nga kaatbang. Do na bay linilok, do na nagyukbo ba mo, nagyukbo unya nag-alagad ba, nag-alagad sa pag-position sa pagdagkot. So word for word nga gisupak ang Exodus 20:4 and 5 written by mismo finger of God. Now, the contention that okay lang na dunay ribulto because the other ang Old Testament naghimo man sila palya gihapon nga argumento because ang pagsugo sa Ginoo didto lang to gisugo nila because importante ato nga time. Ang importance sa Ark of the Covenant, the two cherubims nga ribulto, the importance there is for the holy presence of God to reside in the midst of the cherubims. Right. Unsa pay lain nga gisugo niya ang about sa ribulto sa halas o bitin doon na sa dihapoy purpose so that ang mga tao ato nga time na paakan mutan-aw na buhi pagka humani ato nga event wala na purpose ang bitin wala na sa meaning ang pagtudlo ang paghimo ang pagsugo doon na specific time for a specific purpose. Correct. Dili lang imo tanawon nga mao ning suguan ayon imong ang problema because you already have a belief and imong i-force sa Biblia then mangita na kag bisag asa nga dapit aron masuportahan ang imong false belief. Mga higala kay igsunan that is not a valid arguments karon labi na gyud nga giingon about Dios lang dili gyud. Ingon ang Bible bisan unsa. Larawan sa bisan unsa. Unya ang Dios ako nang gihisgutan nga ang Dios hinimo nga sa tao. Kung unsay simbahon sa tao instead of ang Dios nga tinuod kung naa gani siya laing simbahon mahimo gyud ang automatic Dios kay di man na tinuod. So ang mga tanan nga presentation karon especially sa templo tanan nga mga gipang present nato dili mo support og wala gayud napabarog ang tema sa pagguba sa negative sa ato pa atong tumanon ang gisugo sa Dios. Di ta magbaton og linilok, di nato yukbuan o dili nato alagaran kanang duha kanang tulog yun. Dili gyud na okay lang linilok bisag unsa pero dili la magbatong linilok aron alagaran og yukbuan. Mga higala kay igsunan diri ato makita na ang kamutuoran sa Biblia mulutaw gyud bisag unsaon imong liko-liko pangutana. Kaya ang kamutuoran sa Biblia klaro, trataw kaayo nga kining gitawag nato og mga gipahayag sa Bible nga masabtan gayud salamat sa pulong sa Dios nga mahimo natong basihan aron ang atong pagtuo, panudlo ug pagawi subay sa Biblia og dili kita mahimong masayop. Mga higala kay igsunan, salamat sa inyong pagsunod, salamat igusog sa iyang higayon og hinaot ko nga dili offensive sa inyo ha bisan na siya unsa na among pagkuan diri but ang kung imong dawaton kung kamatuoran ni makaayo sa imo ha pero wala mi nasuko sa inyo. We love Roman Catholic people.
but we just don't love their practices and faith nga supak gid sa Bible because mas unahon mi pagtuman ang sugo sa Dios kaysa tao. Higala kay igsunan na salamat sa inyong pagsunod. Unya review ang mga verses, tanawa pag-ampo sa Ginoo nga i-reveal sa Dios ang unsay gusto niya mahitabo og imong buhaton. Daghang salamat once again sa time Mr. Moderator o sa timer. Daghang salamat mayong gabi. Salamat Rian Fuentes negatibo niya naman na iyang 5 minutes nga rebuttal atong yatag ni Brad Sock Fernandez Roman Catholic Church gamit sa iyang 5 minutes nga rebuttal sa iyang pagpabarog ni Brad Sock. Doon ay panuntiyon sa kinadma na inon nga argumentum contra factum ng balik. An argument which is contrary to the fact is no valid. Kanunay niyang ingon nga the Lord God said, do not make any graven image. Ayaw paghimog bisang unsang nililong larawan. Niya mo galit lang sulpot siya nga nahon na mugwa sa baba nga, oy, kahimog mo na paghimog ng larawan. Oh, ingon siya, thou shall not make any graven image. He agrees 100% of that. Then later, he disagrees. Mulangan na itong argumentum contra factum non valid. Sa kapakatarungan nga musupak, siya unang katarungan din ang larawan. Kunya, pag-ingon nga, kining larawan sa manununda kung anghel sa Diyos, nga sa ubang mga hubat, God sits upon the two cherubims or images. Ubang hubad akong nabasa in English yapon, God said, I will put my presence in these images of cherubim. Sa ito pa, naa siya diya sa maong larawan sa cherubim. Ito pa niya. So nga itong pagpasipala sa larawan sa cherubim, sama lang ipasipadaan na ito siya. Sama ang ipasipadaan ang tabernakulo, at may larawan sa cherubim, doon presensya sa Ginoo. Nangamatay, 50,000. 1 Samuel 6:19. O dito sa Assyria, ang balaang tabernakulo sa Ginoo gibugal-bugalan o yabot ang dakong katalagman nila. Ang tanang mga tanom, mga hayop nga matay, ang ilang samput nga ubag o kini naayo lang yang giuli nila ang balaang tabernakulo ilang gikawat. So, doon natay usa ka katarungan nga di malalis. Pag-ingon niya nga the tabernacle shall exist even without the temple or kining kinahanglan yun nga ako to katong nga ang Holy Tabernacle sa Kuwait Templo. Riyo siya, wa gyud tabernakulo Kuwait Templo. Iba siya 40 ka tuig nga panaw sa mga Israelitas, sila nagpasan yatong Holy Tabernacle. Wa sila gihapoy yatong lang panaw, gawas muhunong sila maghimo na sila tulda ako tanan. Pero there was no really a building of temple as temple we have had. Unya ang sunod na itong ihatag nga katarungan, morning masunod nga kining nasa bala ka sulatan direkta, diretso na lang ko. Ilakaw sa imong statement. So nila, kaya continue because you're very recording. Diya sa Salmos 98:5. Exaltati Dominum Deum nostrum et adorati scabellum fidum ius coniam sanctum est. Nakasunod mo kong simlaryo, nakatapos ko sa Latin lessons. Ang buto sa mga ini, mga exaltati Dominum nostrum, ituboy ang Diyos o adorati scabellum fidum ius, dali atong simbahon ang tubanan siyang tiil. Cuniam sanctum est. Kanang cuniam sanctum, that is neuter. It is not referring to a person but thing. Niya sa uno, ang Diyos naglingkod sa larawan sa kerubin. Ang larawan sa kerubin, matun pa ginikuran sa Ginoo, niya iyang tiil o matun pa sa balang kasulatan. Atong simbahon ang ginikuran sa Diyos, ang larawan sa kerubin. Mo'y kini balaan man. For it is holy. So this is Latin Vulgata. So therefore this is nearer, closer to the Greek, and Hebrew and Aramaic. So di mo do klaro. That really negates his presentation. Nga dili nato kapasidunggan o pagtahod ang larawan sa kerubin. Cuniam sanctum est adorati scabellum fidum, scabellum tiil. O dias tumbanan sa Ginoo, footstool sa ubang in English nga kadto mao mga manununda nga hatagan nato kamulog tawo. That really destroys the reasons, assertions of the free. 2 minutes. Napukan yata usa lang ka teksto sa Leviticus 19:30, reverence my sanctuary. The sanctuary does not comprise the tabernacle alone, but the two cherubims also included in the component of holy tabernacles. Busa ibalaan. Reverence means to worship or to venerate, pay homage. Nga unsay naa diha apil nga ang presensya
si Ginoo apil na sa Kerubin nga mao'y ingno nato lingkuranan 1 Corinto 4:4 ang Dios nagalingkod sa larawan sa Kerubin. O sa minigugma kong igsoon, moingon ako nga atong pinanggang higala bisag unsa niya iskrimas pangatarungan nga usahay makasumpaki iriya katarungan pagpaila argumentong kontra factum non valid. Mato pa niya, wala may maghimog larawan bisag ginagsugong ginog larawan. Mo na nga gidayeg niya nga maghimog larawan o di lang sibahon. Pero nga wa maglahimog larawan kaya di lang sibahon. Usa ka katarungan nga hapaw gi madawat. Kaya agreeing the half, disagreeing the another half. Basta may higugma kumiksoon, sakto nga to. Ang atong sinulog nga sa Biblia, 2 Samuel 6:16 sa Biblia nga hubad ni Monsignor Yap ug si David misinugog pagayo tama sa ginawa atubangan sa arka sa testamento. Nya si gisugo sa Ginoo si Josue nga iprosesyon among larawan sa Kerubin o diya sa presensya sa tabernakulos o gidawog sila sa gira why armas ilang gigamit. So he cannot exclude that it is the holy tabernacle without the cherubim. So umingon siya without the cherubim, she cannot prove that in the Bible. So di mo do klaro kay mga inigugma kumiksuon nga ingon na nato ipsa lopitor ipsa res ipsa lopitor. Buk sabot ang nahitabo ug makita nato magtukan nga ang Dios nagapanalangin. Yan ang prosesyon o yan ang sinuog nga nasulat sa Biblia. Kung gusto nila nga wag tanong na, pero sila wa sila kadiga nga makita. Umingon sila nga doon ay presensya sa tabernakulo. Wa man sila yung tabernakulo. Ilang tabernakulo, tagsa-tagsa nga mo Espiritu Santo, which is not in the Old Testament. That was a box, holy box, and the presence of God there, and there must be the temple building. And wa sila building. Doon na, pero wa nila butangi sa ilang gituan nga doon ay larawan din nila magsimba. Basta, all these reasons that Brother Ray, and I will give due respect, but sorry, wag yung anino bisag gamay na lang akong gipaparog sa balang kasulatan. Lahin akong gibasa o uban pa. Kaya iyan ang bungkagon sa wana ko dire o sa ubang tigom, pero I have that Latina Vulgata coming from the original Hebrew and Greek and Aramaic. Salamat. Mayong gabi istanan. Maingko kanaran kag labi na sa itong kaisunan nga nagsunod karon sa itong programa Radio of CFD Cebu. Niya sa sunod nga mga gayon, ngayon kamo sa pagsubay lang gihapon sa atuang programa dinhi sa atuang Radio CFD Cebu.